ano yung background nito? Nakulong ang asawa. Nakulong? Nakulong ang asawa. Nakulong ang asawa. Sila yung bahay na makalingap. Ay, si ate. May nagpunta dito na pulis, may dalang warrant. Daw, kung may 10 million sila, pwede daw nilang palabas, mag-ano. Sabi ko, kahit lang sana wala kami pera, wala kami ano, basta buo lang po kami. Kasi tumigil siya ngayon, pinatigil ko muna kasi kahit bakon wala akong maibigay. Good morning mga kalingap, shoutout po. So nakita niyo po yung barangay, bago tayo mag-intro, ito po yung barangay Paisod, dito sa Palapag, Northern Samar, 2nd District. Narito yung ating volunteer dito sa Palapag at meron siya inirekomenda sa atin. So 10 rekomenda yung ating bisitahin ngayon. So ano yung background nito? Nakulong ang asawa. Nakulong? Nakulong ang asawa. Nakulong ang asawa. Yung nagme-message sa akin. Yes. Ito pala, yung nagme-message sa akin. So tara mga kalingap, huwag natin patagalin. Alamin po natin yung kanyang kwento. Sa bahay. Ito. So, hello po. Ay. Hello po. Sila yung bahay na makalingap. Ay, si ate. Namamaypay. Kamusta po? Hello kuya. Wow. Amazing. Didikit, dito tayo. Dito tayo. May ilaw dito, Ray? Wala kay ilaw. Bakit wala kay ilaw? Mga bata, dito. Kami nakabit kami ilaw nga sa Pilipin. Tapos, Ilan anak nyo? 5. 5. Kung ano yung sitwasyon natin, ano yung kalagayan natin para alam natin kung saan tayo tutulong. Ito tatay yung microphone. Bigyan kita ng mic para malakas yung ating usapan. Ito pala ang nagme-message sa akin. Hindi ko in-expect. Ko alam. Anong grade ka, be? 8. Grade 8 siya? 7. Grade 7. 1. Ikaw? Ay, hindi pala estudyante. Alam mo, nag-aaral. Yung babae ko nakalamama doon sa pinuntahan niyo po. Yung babae ko ng grade 12. Ilan anak mo? 4? 5. Yung isa na sa Manila. Okay. So, bago ako magpakilala, no? Bago tayo magtuloy-tuloy ng kwento, ako muna si Kuya Joey. Isang Team Kalingap members, batch 1 po. So ako yung itinalagang ambassador ni Kuya Bal dito sa Samar. So narito ang ating volunteer na gibay sa gibay sa siya dire. Ha? Sa ati Ida Militar. So nirekomenda ka sa akin and then nagrekta ka rin ng message sa akin. Kapala yun nangungumusta. Ano yung message mo? Yun po na mangaraw lang ko takbulig para sa kabataan kay sa totoo laad to nagtuko na pag-eskwela. Nahinto na siya. So nahingi ka ng tulong. Kay diri ko na kaya. So ikaw si? Rida po. Rida. Rida Sarong. So si Ate Rida Sarong, mga kalingap, meron siya 5 anak. So ikaw na bahala magkwento ng buhay ko, anong meron ka? Kuhaan po kay Sadsidi po. Maupay kad po na mo. Buhay-buhay dati. Pwede Tagalog? Pasensya na po, hindi ko naktagalak, tapos magtagal. Sige lang. Dati po, medyo maayos naman po yung pamumuhay namin kasi yung asawa ko po, malakas din po kumita. Nagtrabaho po siya, may ano sila, doon sa kabila po yung pinuntahan nyo. Talyer po nila sa magulang niya, doon siya nagtatrabaho dati. Tapos, gusto niya na malaking kita, kasi maraming kumukuha sa kanya. Kinuha siya ng amo niya doon kay Paulo Quieta. Isang welder siya at saka nag-aayos ng ng mga sasakyan, kasi gano'n. 2024 po, pumasok siya doon, nagtatrabaho 2024. Tapos nung 24 mga siguro na June or July 2024, may nabalitaan ako na may kaso daw yung amo niya. Nung nabasa ko po yung affidavit na 2023 pa. Ibig sabihin hindi pa siya sa kaso na yon kasi wala siyang kaalam. Kasi simula pa lang doon sa trabaho na yun. Tapos yun nung January
25. Ngayon, 2025 Okay, yun lang po, noong January. Noong January, di ba? Ano sila, may nagpunta dito na pulis, may dalang warrant. Tapos, nasa Katarman sila noon. Di, tinawagan ko po yung asawa ko. Sabi ko, may nagpunta dito mga pulis, hinahanap ka. Sabi niya, siguro yun na daw yung warrant. Di sabi ko, bakit ano ba yung kaso mo? Kasi hindi naman siya nagsasabi sa akin na may ganun pala siyang na kinakaharap. Kasi yung asawa ko talaga mabait yun, hindi yung hindi yun. Hindi siya palabarkada. Hindi po, hindi yan. Tapos, nung nanggaling sila ng Katarman, gabi sila umuwi. Dumiretso sila ng istasyon, ng pulis. Sabi daw ng pulis sa kanila, umuwi muna kayo para bukas na lang daw. Sabi ng asawa ko, hindi na ako uuwi, andito na ako, susurrender ako kasi wala akong kasalanan. Yun doon sa Katarman na? Doon po sa police station dito sa Palapag. Dito sa Palapag. Opo. Tapos, kinabukasan, dinala kaagad sila sa Lawang, sa LSPG. Oo. Yun, dinala sila doon sa Katarman, sa Lawang kinabukasan. Sabi ko sa kanya, ano ba talaga yung totoong nangyari? Ano ba talaga yung kaso mo? Sabi niya, nadamay lang daw siya. Sabi niya sa akin, wag daw ako mag-alala kasi wala siyang kasalanan. Kasi sa totoo lang po yung asawa ko, trabaho lang, trabaho pamilya. Oo, nagiinom, pero magiinom yun doon sa shop lang, dito sa bahay. Ganon. Minsan di nga naliligo, 4 na araw yun, natutulog lang sa sobrang pagod at saka mainit siguro yung niya, natutulog agad. Kaya tinatanong ko yung amo niya, sabi ko, ano ba nangyari, bakit nadamay ang asawa ko? Sabi niya, sabi naman ng tatay, yun niya ko Rida, sabi niya sa akin, wala silang awa. Dinamay nila yung asawa mo. Alam ko naman na walang kasalanan niya at mabait yan. Kasi alam nila kung ano ni Jair. Kaya yun, mag 1 year na siya sa January, inaano namin, kasi ang tagal lagi dyan sa Lawang, puro receipt yung... Ang tagal ng proseso? Opo. Ng hearing? Opo. Yun nga yung ko sana, sabi ko, kung meron lang sanang tutulong sa akin, kung makakalapit lang ako at tulpo, sabi ko, siguro, na-actionan agad yun. Yung kasi, nung pumunta kami sa tatay ng bata, ng complainant, ang sabi nila, sabihin mo daw sa asawa mo, na idiin yung mismong gumawa? Yung maamo niya. Oo, mismong gumawa. Idiin. Ang sabi ko naman, paano po nididiin ng asawa ko yung amo niya, hindi niya alam kung ano ang nangyari. Paano kung tanungin siya doon na talaga bang nakita mo na ginanito yung bata? Wala siyang isasagot kasi hindi niya alam kung ano nangyari kasi wala nga siyang kaalam-alam. Tapos sabi niya, sabihin mo daw kung may 10 million sila, pwede daw nilang palabas, daw sila, 10 million. Lahat yung mga... Lahat 3 sila. Na makakalabas. 10 million. Tapos, yung yung, di ba, yung wala nang din na pinansin kasi saan daw sila kukuha ng ganung kalaking kahalaga. Bumaba yung complainant ng 5 million. Tapos bumaba na naman ng 3 million. Bumaba na naman ng 2 million. Hindi pinansin ng tatay ng amo niya, ng asawa ko. Kasi kahit yung amo ng asawa ko nagsasabi na walang silang ginawa. Kasi yung bata rin, sir, doon sa pag naghihiring, iba-iba yung sinasagot niya. So, long to cut story short, ang kaso, parang rape siya. Rape. Ang kinaso doon sa amo nyo, sa amo ng asawa mo. Hindi yung asawa mo nadamay lang. Nadamay lang po. So, ganun yung kwento. Opo. So, ngayon, ano yung pwede namin maitulong sa inyo para diretsahan tayo? Kasi kung sa tulong, marami sana akong gustong hilingin tulong, pero ang gusto ko sana kung sabi ko, sana makalabas na yung asawa ko, sana matulungan kami, gusto makatulong sa amin. Kasi kung sabi nila, dami nagsasabi sa akin, lumapit daw kayo kay Tulpo, ganyan. Tapos sabi ko, paano naman ako lalapit? Hindi naman ako makaalis dito kasi yung mga anak ko, sabi ko gano'n. Sabi ko ngayon, kung may sabi nga nitong mga anak ko kasi kahit saan, natutulog kami, mama, nanay, sana daw, kahit mabubungan daw lang yung parte lang doon para dito kami matulog kasi yung mahirap nga yung kahit saan kami natutulog. Pero nung okay pa yung asawa mo, bakit hindi naayos ito? Yung tirahan ninyo? Bago lang po kasi natutulog dito? Dati diyan kami natutulog. Natulugan nila. Diyan po kami natutulog dati sa Katrina yan. Yan? Opo. So ngayon, doon muna kayo kala mama nyo? Oo, kala mama, kala nanay. Ganyan lang kami. Minsan dito sa kapitbahay. Pero itong bahay nyo, ito talaga? Ito pa yung bahay namin. Hindi naayos ng asawa mo? Hindi na po kasi kung sa bago lang po. Lang yun bago lang tayo lang namin dito kasi ito eh. Nung last November, December 2023. So yung mo talaga, yung
talagang inilalambing mo sa amin yung para makalaya siya. Oh, ganun din po Para sa akin, wala akong idea sa ganun eh. Pero alam ko may makakapanood sa atin ng mga abogado sa PAW, dito sa atin. Nasubukan mo na maglapit sa abogado, sa mga PAW natin? Yung abogado ng asawa ko pa po eh. Sa Oo nga. PAW po. Pero ganun yung proseso, mabagal. Mabagal talaga. Yun lang mabagal. Pero alam ko sa takbo ng kaso, alam namin na malaki yung chance ng kaso ng asawa ko na acquit siya kasi wala naman talaga siya. Kasi kayo yung bata kasi hindi. Iba-iba yung sinasagot niya. May proseso kasi yun. Yun lang. Kumbaga pinag-aaralan kasi nila yun kung ano. Tapos ngayon, sa ganyan, minsan niya, hating gabi na kami na kumakain eh. Pag wala kang masain. Ganun tayo, yung mga anak ko, maano na lang sila sabi na. Ibig sabihin, dumating sa point na wala kayo din pang araw-araw na pinansyal. Oo, ganun po. Di lang po ako nag-umiimik, di lang po ako ang utang ko kahit saan. Ang dami kong utang, sir. Hindi ka nag-sa-sideline kahit na trabaho lang para sa mga anak mo? Dati minsan sabi ko, gusto ko sanang pumunta ng Maynila para magtrabaho. Kaya lang sabi ko, itong maliit ko lang inaano ko eh. Naalala mo? Di ba nakaka-video call na kita? Opo. Nasabi mo gusto mo na umuwi? Na kailan ka ba pupunta dito? Opo. So siguro kung ito yung tinakda ng Panginoon Diyos na magkita tayo sa personal, ito yung pagkakataon. Sige ate, ilabas mo lang. Sabi ko kahit lang sana wala kami pera, wala kami gano'n, basta bulang po kami. Wala talagang ibang hinihiling ang isang magulang. Sama-sama, salo-salo, no? Kahit na walang pagkain. Pero, nakatakda para sa atin. Hindi natin pwedeng iwasan yung nakalaan para sa atin na pagsubok, di ba? So, kailangan natin harapin. Kailangan natin maging matapang. Kailangan tayong lumaban para harapin kung anong pagsubok na nakalaan para sa atin. Diba? Kumbaga, dasal lang talaga. Kasi may purpose ang Panginoon Diyos kung bakit pinagdadaanan nyo yan. Diba? Hindi ka tatanda. Hindi magiging kumpleto ang araw, buhay mo pag hindi mo pinagdaanan ang ganong klaseng pagsubok. Yung mensahe mo sa mga anak mo habang nasa tabi mo sila. Yan sabi ko sa kanila na sabi ko kasi tumigil siya ngayon, pinatigil ko muna kasi kahit bakon wala akong maibigay. Ito okay lang sa akin kahit wala siyang bakon, pumapasok siya. Pero para sa akin mahirap din po pag walang bakon kasi daming mga binibili mga pagkain doon. Kaya sabi ko tumigil muna siya, pero sa susunod sabi ko pasok ka ulit kasi sabi may to medyo may utak yan eh. Matalino siya. Tumigil ka ante. Ha? Paano yan? Hindi ka naman makapag-aral ngayong taon. Sunod, mag-aral ka. Paano kung halimbawa mayroong gusto magbigay sa iyo ng gamit, school supplies, sunod na pasukan? Mag-aral ka. Porsigido ka talaga makatapos? Ano yung kurso mo paglaki mo? Gusto mo maging? Anong pangarap mo paglaki mo? Pagtapos mo? Hindi mo pa alam. Pero ngayon wala pa naisip. Ito isa? Grade 7 Grade po 7? yan. Opo. So, unang din, kumbaga high school, Opo. Kasi dati grade 6 tapos high school na. So, ayun na, grade 7 na. Kuya, lapit lang school niya dito. Diyan, sa bayan po, sa Sumuroy, Agro. Lalakad din siya, Lalakad din pa. Malayo dun. Ay, naglalakad yan kahit mainit, kahit tanghali. Ano mensahe mo kay papa mo? Nanonood sa atin. Ano masabi mo kay papa mo? Ano po, makalabas na siya. Namiss mo na si papa mo? Opo. Ikaw, Bea, mensahe mo? Wala ka mo gusto sabihin kay papa?
Iyak ka kami dito. Pero si ate, no? Nakakatawa. Pati yung camera mo. Nakakatawa si ate kasi kahit na ganyan yung pinagdadaanan niya, ang taba pa rin niya. Ayaw, di ba? parang hindi Minsan di na po ako kumakain yan, sir. Parang hindi na dinadala yung problema. Siguro sa tubig na lang, kasi tubig na lang yung inaano ko. Oh, alam ko may magko-comment yan, no? Parang ano naman yan? Parang wala lang naman sa kanya kasi ang taba niya eh. Pero siyempre siya pa rin nakakaalam para sa sarili niya. No, meron talagang ganun. So, pagmasdan natin ang mga batang ito, itong pamilyang ito nangangarap na pagdating ng Pasko, sama-sama sila sa lamisang ito kasama ang kanyang tatay. Pag-pray natin, yan kami magdadasal kami ate. At alam ko may mabuting puso na nakakapanood sa atin, yung may mga alam po sa batas. So pwede po kami mag-comment. At kung ano po yung proseso, ibigay niyo po sa akin para ako po yung ano sa kanya kay ate, mag-a-advise ko ano po yung pwedeng gawin. Ate, baka may nanonood sa atin mga abogado dyan, pwede ka magsabi dyan. Sana po matulungan niyo po kami, matulungan niyo po yung kaso ng asawa ko. Yun po. Okay. So, yan. Salamat, ate, ha. Sa kanyang pasensya ka na, pagdating sa, may tutulong ko muna itong pangunahing financial. Pagmamahal ni Ate Nelly. Ate Nelly, salamat, ha, sa suporta. Pasensya ka na kasi Salamat wala po. pa tayo, hindi pa tayo sumasahod. Apo. At yung munting bigas po na kay Rina TV Official, pagmamahal naman ni Ate Bit Jones. No? Thank you po. So, pagpray natin ate at walang imposible po sa ating Panginoon Diyos. Ano? Alam mo naman natin kung ano yung kalooban ng asawa mo. Alam naman natin na malinis siya. Kasi sabi mo nga doon sa Yun nga kwento sinasabi. mo. Yun nga sinasabi niya sa akin, sabi niya, sa kalagayan daw niya ngayon, mas mabuti na lang daw na nakapatay siya ng marami. Oo, kasi pagdating sa rep talaga, hindi biro yung kaso na yan. Talagang papahirapan ka talaga yan. Pagka ano kaya, mag-ingat. Mag-ingat po yung mga gumagawa ng ganon. Talagang dadaan ka sa proseso. So, bali ganun na lang ate ha. Salamat kung sakali mayroon magbigay po ng pagmamahal para sa inyo. So, narito kami, babalik Salamat kami. po, salamat. Hindi ko pinapangako na may magbigay. So, sana ipag-pray natin sa awa po ng Panginoon Diyos para kahit paano masuportahan po natin sila. Salamat po. So, ayun lang mga kalingap, naglalambing po ang pamilyang ito. Masarap po sa pakiramdam na kumpleto ang kanilang pamilya. So, ito kanilang bahay ngayon, halos hindi matulugan. No? Doon daw sila natutulog sa kanilang nanay. Saka sa ito dating tulugan nila, pero ngayon hindi na rin kayang tulugan, basang-basa po talaga. So, ibig sabihin, pupunta lang kayo dito para, pero nagsasaing kayo dito. Opo, dito po kami kumakain. Dito kayo kumakain. Doon lang po kami natutulog, dito po kami nagsasaing, dito kami kumakain. Sabi mo, hindi ka na kumakain. Hindi, sa gabi po, sir, di po ako kumakain. Sa gabi po, sir, di na po ako kumakain. Okay lang ha, ate, laban lang. Ha? Laban lang. At alam kong ibibigay sa inyo ng Panginoon Diyos yung inyong kahilingan na pagdating ng Pasko. Pagpray natin ha. Opo, sir. Mga kalingap, tulungan natin sila ipagdasal para makasama natin makasama nila yung kanilang magulang, yung kanyang ama, yung kanyang asawa. Kasi iba pa rin po talaga pag nagpapasko. No? May nanay, may tatay at mga anak. So, maraming salamat po. So mga kalingap, nakakalungkot, no? Pero kahit papaano, sa kabila po yung kanilang pagsubok na pinagdadaanan, alam kong may liwanag po na matutuklasan ang pamilyang ito. Walang posible sa ating Panginoon Diyos. Pag-pray po natin. Kasi lahat na may nakaproseso ate, wag mo lang madaliin. Di ba? Sabi mo nga natatagalan ka sa proseso. Kasi hindi po biro yung pinagdaanan, hindi biro din yung Kung ikaw yun nasa sitwasyon po ng pamilya, ng bata na sinasabi ng ipusta, sumasakit din para sa iyo, di ba? So sana maintindihan mo rin yon. Kung talaga naman malinis yung asawa mo, so ipoproseso yon, di ba? Alam ko naman na napakabait ng ating Panginoon Diyos, hahaplusin po ang puso ng taong naglilitis sa kaso ng pamilyang ito. Maraming salamat po. Siyempre, narito po ang inyong likod mga kalingap, ang Ambassador ng Samar. So sana kahit paano mga kalingap, matulungan po natin. At sabi ko nga, pagka mayroon po nagbigay ng pagmamahal at sponsor para sa kanila, so hindi po tayo magdadalawang isip na dalhin po sa kanila kasi para po sa kanila. So sana pasahin po natin ang mga batang ito. Maraming salamat po. Patuloy po natin suportahan mga kalingap ang aming po ginagawang paglingap dito sa Northern Samar. So sana patuloy niyo pa po kami damayan. Napakarami pong pamilya nanghihingi po sa akin ng tulong. Ang tagal mo na nagme-message, Opo, sir. Pwede mo nga sa dami ng pinupuntahan Sa ko. time, sir, na nag-message ako, talagang
naghihirap talaga ako Oo. noong time na yun. Kaya sabi ko minsan, nakapag-message pa ako sa'yo, na sabi ko, sir, kahit pampuhunan man lang araw-araw, may manabat ko, nakakaganon pa ako ng Oo, message. kaya nga sabi ko nga nakukulitan na siguro and then, sa... pupunta rin siya sa Maynila doon, magtatrabaho. So, sabi ko pa paano, ganito, ganon. So, ito pagkakataon po mga kalingap, siya na po mismo naglathala po ng kanyang kwento ng buhay. So, maraming salamat. Hindi ko po ito magagawa mga kalingap, maglalakas ng loob para interviewin yung may ganitong klaseng problema. Kung hindi po dahil sa ating founder kay Kuya Val, maraming salamat Kuya Val. So, yung tinuro mo sa akin sa Daet, ina-apply ko na po dito sa Samar. Maraming salamat po. At lahat po ng ito, mga kalingap, ang karunungan ko ito sa aking pagbablog, nang dahil po sa ating Panginoon Diyos, unang-una siyempre sa pangalawa, sa nag-mentor po sa atin, kay Kuya Val, patuloy po natin suportahan. Kay Kalingap Rab at Edna Vlogs, maraming salamat po sa inyo. At lahat po ng mga nagtatangkilik sa aming ginagawang paglingap, mga sponsor po namin, mga butihing sumusuporta po sa amin, maraming salamat po. Sana'y patuloy po kayong bigyan ng kalakasan para marami pa po tayong sasama-samahan po ng mga kababayan po natin na nangingi po na tulong. Thank you so much po. Yung ating kapartners, family sponsors, patuloy pa rin po nagraran. Kanina pa po, nandiyan po sa gilid ng ating screen mga kalingap. At ito, yung ating mga binuong volunteers mga kalingap, may mga channel na rin po ito. Bale po natin makatulong sa kanilang pamilya at sa ating mga kababayan. Siyempre, dito sila nagmula sa charity. Sana mamonetize po sila balang araw para makatulong po sila. At mayroon akong katuwang na pagtulong po dito sa Samar. Hanggang sa muli mga kalingap, God bless po, mag-ingat po tayo palagi. Bye-bye muna. Bye-bye po mga kalingap and Merry Christmas in advance po. God bless. See you in my next vlog.